Sa mga nakaraang taon, meron din mga players naman sa Lakers na nakabawi after maglaro sa kanila. Andyan si Dennis Schroeder, isama natin si KCP, si Malik Monk na after nga maglaro sa Lakers nakasecure ng magandang kontrata sa Sacramento. Si Lonnie Walker naman yung isa sa mga hero ng Lakers sa playoffs. Hindi man siya nakasecure ng big time contract sa ibang team, nasa minimum pa rin pero at least nasa NBA pa para sa Brooklyn. Mas bumaba nga lang yung kontrata niya. Marami din naman mga players na nawala sa LA, lalo na yung mga role player after maglaro sa kanila. Ito yung mga nagamit din sa package sa trade. Pero dito tayo sa lineup ng Lakers ngayon na pwedeng magkaroon ng make or break or mabigyan ng another chance or kaya last chance. So disclaimer muna, ang Lakers iniiwasan nila ngayon ang masyadong maingay sa media, nagkakaproblema sila doon at nakakaapekto sa ibang players nila. Lalo na dati yung kay Howard at kay Anthony Davis. Naging okay pa rin yung dalawa kaso tumagal yung balita na yun na nagkagulo sila. Malaki ang media market ng Lakers kumpara sa ibang team. Andun lagi sila sa spotlight. So unahin natin dyan sa mga players si Taurean Prince. Isa siya dati sa potential draft steal. Sa ikalawang season pa lang ni Taurean Prince, nag-average siya noon ng 14 points, 4 rebounds at 38% mula sa 3-point area. Nakalaro din siya ng 82 games noong 2018 season. Mula yon sa 5 points per game ng rookie season niya ng 2017. Nagkaroon siya ng double-digit average until 2020 bago siya na-trade noong 2021 sa Cavaliers bilang part ng Harden package. Doon din nagkaroon siya ng injury at hindi natapos ang season na yon. After naman ng 2021, na-trade siya papuntang Minnesota bilang part ng package naman dito nga kay Ricky Rubio. Sa loob ng dalawang season dito sa Minnesota, nag-average pa rin naman si Taurean Prince ng 8 points, 3 rebounds at 38% sa 3-point area. Yun nga lang, injury prone na rin kasi siya. Noong August 2022, na-aresto si Taurean Prince dahil sa bawal na, alam nyo na. Pero hindi siya nakasuhan talaga nun. Small forward at undersized power forward si Prince na merong mga players sa lineup ng Lakers ngayon na makakaagaw siya sa minuto. So mali pala, makakaagaw niya sa minuto. Si Prince din ay isang 3-and-D player. Yung dalawang defensive player dati ng Minnesota nasa Lakers na ngayon. Si Bando at si Prince. Dati nakuha ng LA si Patrick Beverley. Si Christian Wood naman may 2 taong kontrata dito sa Lakers kaya may chance siyang makabawi. Sa first preseason game niya, nilagay siya sa second unit at kung paano tumakbo yung off-season niya ngayong taon, malaking palaisipan yun na kapag hindi siya nagkaroon ng malaking impact ngayong season para sa Lakers, ay maibabalik niya ba ulit yung sabihin natin katulad dati sa Detroit. Si Christian Wood katulad din ng ibang mga players at naging dahilan di umano ng hindi niya pagkakakuha ng magandang kontrata sa off-season ay yung mga off-court issue na sa ibang mga teams. So lalo na nung lumabas pa yung kay Kevin Porter Jr., doon din lumabas yung naging issue niya dati sa Houston Rockets. Yung isang sentro ng Lakers na kinuha din off-season si Jackson Hayes. Nakakasuhan siya ng misdemeanor noong 2022. Yung kaso na yon 2021 pa talaga. Hinuli siya sa Los Angeles dahil nagkagulo silang dalawa ng GF niya. At nagkaroon pa ng resisting arrest. Tumapat yun ng off-season kaya nakapaglaro pa rin sa regular season itong si Jackson Hayes. Ang naalala ko lang dito kay Jackson Hayes, siya yung rookie dati na nagalit sa NBA dahil hindi siya piniling mapasama sa Rising Star Challenge. Muntikan siyang panon na mabigyan ng penalty dahil hindi nga maganda yung sinabi niya sa liga. Humingi agad siya ng tawad nun at sinabing hindi ulit siya magsasalita or gagawa ng bagay na pwede makaapekto sa karir niya. Sa Pelicans, meron siyang 7 points at 3 rebounds per game sa nakaraan 2 season. Medyo mainitin din ang ulo ni Jackson Hayes. Dati, muntikan niyang ma-injured si LeBron. Kahit si Jay Crowder, bigla na lang niyang tinulak nung 2022 playoffs nung Game 3. Yung media ng Lakers malaking epekto yun sa mga players lalo na merong history din yung iba doon. Si Cam Reddish yung isa sa mga player na nakuha dati ng LA na bargain sa ngayon. Bata pa kasi si Reddish, nasa 24 years old. Hindi nga lang siya talaga nabigyan ng pagkakataon dati. 10th overall pick siya ng 2019 NBA draft. Top 3 sa ranking sa batch ni Zion at ni RJ Barrett. At number 2 at number 3 position din itong si Reddish.
Sa first 3 season niya sa Atlanta Hawks, nag-average pa siya ng 11 points at 3 rebounds per game. Nang mapunta naman siya sa Knicks, nawala siya sa rotation. Hindi talaga siya nabigyan ng magandang minuto doon. Nang na-trade naman siya sa Portland noong nakaraan season, nagkaroon naman siya ng 11 points, 3 rebounds at 31% mula sa 3-point area. May tendencies din si Reddish na umiscore ng malaki kapag maganda yung minuto din. Ito yung nasa Atlanta Hawks pa siya. Meron nga lang doon DeAndre Hunter na kaagaw din niya sa pwesto. Ang problema nga lang kay Reddish, damage good na kasi siya. Nagkaroon siya dati ng Achilles injury nung nasa Atlanta. Hindi inoperahan yun. Meron din siyang injury sa tuhod kahit nung nasa college pa siya. Marami na ding history ng injury sa lower body itong si Reddish na sa unang game niya sa preseason na injured agad siya. Wala namang binigay na status ngayon ng Lakers at idadaan yon sa preventive measure. Sa mga nabanggit na players, si Reddish at itong si Christian Wood ang pwede kasing maipasok talaga sa rotation. Maluwag kasi yung number 2 at number 3, lalo na yung center position. Na dahil naman sa injury prone nitong si Reddish ay doon naman pwede makapasok si Taurean Prince. Iisang taon lang ang binigay sa kanya ng LA, yung 3 sa 4 binigyan ng 2 taon dahil sabi nga dati ni Rob Pelinka gusto niya makapag-retain ng mga players sa mga nakaraang season. At kung sino yung maganda yung papakita sa season ngayong taon ay pwede pa rin i-retain ng Lakers for next season, kaya at least 1+1 contract ang binigay ng LA sa kanila.